Sa kasalukuyan, nagkakagulo sa Harvard University. Sa isang pagtitipon ng mahigit 400 na mga scholar mula sa buong mundo, isang Amerikanong propesor ang naglabas ng isang nakakagulat na pahayag sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon. Ang Pilipinas, sa katunayan, ay may monopolyo sa isang yaman na mas mahalaga pa kaysa sa langis. Nang marinig ito, ang mga delegasyon mula sa China at Saudi Arabia ay napangiti ng may halong pag-aalinlangan. May panunuya silang sinabi, "Kung ganyang klase ng yaman lang naman, mas sagana kami rito." Ngunit hindi pinansin ng propesor ang kanilang pangungutya at nagpatuloy sa kanyang paliwanag. Habang siya'y nagsasalita, unti-unting nagseryoso ang mga mukha ng ilang delegasyon at ang iba'y biglang tumayo at umalis. Ang mas nakakagulat pa, matapos marinig ang buong presentasyon, ilang mga world-class na scholar ang nagmungkahi ng isang radikal na ideya. Sa ngayon, ang teknolohiya lamang ng Pilipinas ang may katuturan. Dapat nating ibigay agad ang lahat ng ating blankong tseke sa Pilipinas. Ano nga ba itong yaman na hawak ng Pilipinas na sinasabing mas mahalaga pa sa langis? At bakit tanging ang Pilipinas lamang ang mayroon ito? Halina't ating alamin. Ngunit bago tayo magsimula, nag-like at subscribe ka na ba? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor David Wilson ng Harvard University. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng aking computer upang ibahagi sa inyo ang isang karanasang kamakailan ko lamang naranasan. Isang araw ng Marso, habang ang hangin ng tagsibol ay nagpapakalat ng mga bulaklak ng cherry blossom sa campus ng Harvard, ginanap sa Forum Hall ng Kennedy School ang isang internasyonal na seminar na may temang Future Technological Hegemony and Resource Supply Chains. Ang mga tiket ay naubos sa loob lamang ng 24 na oras. Puno ng mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa at mga matataas na ehekutibo ng mga pandaigdigang kumpanya ang mga upuan, maging ang mga espesyal na upuan sa likuran. Ramdam sa hangin ang tensyon. Alam ng lahat na ang talakayan sa araw na iyon ay isang mahalagang sukatan para sa hinaharap na direksyon ng teknolohikal na kapangyarihan. 10 taon na ang nakalipas, isa lamang akong ordinaryong ekonomista. Ngunit noong 2008 financial crisis, nasaksihan ko ang matinding kompetisyon ng mga bansa para sa mga likas na yaman at doon ako nagkaroon ng malaking realisasyon. Ang tunay na kapangyarihan sa ika-21 siglo ay hindi nagmumula sa lakas militar o ekonomiya, kundi sa kontrol sa mga hindi nakikitang pangunahing yaman at teknolohiya. Lalo na nang mapagtanto ko kung gaano ka-ignorante ang mundo, sa semiconductors ang pinakapuso ng modernong sibilisasyon, ganap kong binago ang direksyon ng aking pananaliksik. Sa salamin, maputla ang aking mukha at bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Ang aklat kong The Unseen Resource Wars ay lumikha ng mas malaking alon sa akademya at sa mga gumagawa ng pulisiya kaysa sa inaasahan ko. Dahil dito, inimbitahan ako sa pagtitipon ngayon. Ngunit hindi ako sigurado kung ang aking mga argumento ay makakatayo sa harap ng mga pinakamatalinong isipan sa mundo. Humugot ako ng malalim na hininga at naglakad patungo sa lecture hall. Pagbukas ko ng pinto, bumalot sa akin ang isang mabigat na katahimikan. Sa unang hilera ng mga manonood ay nakaupo ang 4 na bigating scholar. Mula sa kanan, sila ay sina Professor Wang Ming ng China, Dr. Mohamed Al-Fad NG Saudi Arabia, Professor Klaus Müller NG Alemanya, at Professor Yamada Kenji NG Hapon. Hindi sila basta-basta mga akademiko. Sila ang mga taong humuhubog sa teknolohikal na pulisiya ng kani-kanilang bansa. Ang matatalas na mata ni Professor Wang Ming ay tumago sa akin. Bilang pinuno ng Semiconductor Division para sa pulisiya ng Made in China 2025, siya ang direktang nakikipaglaban sa mga teknolohikal na sanksyon ng Amerika. Mayroon siyang praktikal na karanasan bilang dating ehekutibo ng SMIC at malalim na theoretical na kaalaman. Isa siyang mabigat na kalaban. Naramdaman ko ang kalkuladong pagiging palaban sa likod ng kanyang ngiti. Katabi niya si Dr. Al-Fad, ang pangunahing arkitekto ng Saudi Vision 2030, isang stratehista na naghahanda para sa kinabukasang hindi na nakadepende sa langis. Nakaupo siya ng may eleganteng anyo at kumpiyansa, nagpapahiwatig ng tiwala ng pinakamalaking oil empire sa mundo. Ang kanyang tingin sa akin ay malinaw na nagtatanong, ano naman kaya ang sasabihin ng Amerikanong ito?
Si Profesor Müller naman ang iskolar na naglatag ng pundasyon para sa European Chips Act ng European Union. Ang kanyang pagsusuri sa ekonomiya ay kinikilala sa buong mundo at siya ang pinakamataas na autoridad sa pagsusuri ng kahinaan ng supply chain. Itinaas niya ang kanyang salamin at may isinulat sa kanyang tablet, tila naghahanap ng bawat butas sa aking presentasyon. At sa huli, si Profesor Yamada, na nagdisenyo ng pambansang stratehiya para sa muling pagbangon ng industriya ng semiconductor ng Hapon, kung saan ginawaran siya ng medalya ng emperador. Bilang dating punong mananaliksik sa Sony Semiconductor Division, sa likod ng kanyang kalmadong ekspresyon ay ang pagnanais na mabawi ang dating hawak nilang pangingibabaw sa merkado ng semiconductor. Habang paakyat ako sa entablado, naramdaman ko ang bigat ng aking mga binti. 400 pares ng mga mata ang nakatuon sa akin. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas, isang halo ng kaba at pananabik, ngunit ang kumpiyansa sa 3 taong pananaliksik ang nagpatatag sa akin. Sa likod ko ay isang malaking asul na screen na may sagisag ng Harvard. Pinagpapawisan ng malamig ang aking kamay habang hawak ang mikropono. Huminga ako ng malalim at sinimulan ang presentasyon na babago sa aking kapalaran. Ngayong araw, ibubunyag ko sa inyo ang isang nakakagulat na datos na yayanig sa pundasyon ng pandaigdigang teknolohikal na kapangyarihan. Ang aking unang pangungusap ay nagpatahimik sa buong bulwagan. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ang mga tingin ng mga scholar sa unang hilera ay lalong tumalas. Sa malaking screen sa likod ko, lumitaw ang unang slide. Isang graph na nagpapakita ng pagbabago sa global semiconductor foundry market share mula 2000 hanggang 2025. Sa partikular, sa sektor ng contract manufacturing, isang bansa ang nagpakita ng matarik na pag-angat mula sa humigit kumulang 25% noong 2000 hanggang sa isang nangingibabaw na 63% pagdating ng 2025. Ipinapakita ng graph na ito kung gaano kalaki ang pangingibabaw ng isang partikular na bansa sa pandaigdigang merkado ng semiconductor contract manufacturing. Ang teknolohiya ng bansang ito ay may malaking impluensya hindi lamang sa mga smartphone o computer, kundi sa lahat ng pundasyon ng modernong teknolohiya mula sa mga electric vehicle, AI, cloud computing, hanggang sa quantum computing sa hinaharap. Sinadya kong hindi pangalanan ang bansa. Nagpatuloy ako sa susunod na slide na nagpapakita ng isang pie chart ng global contract manufacturing share noong 2024. Isang kumpanyang nagngangalang Sinag Electronics ay may 51.7% at ang isa pang kumpanyang Diwatech ay may 6.1%. Ang dalawang kumpanyang ito mula sa Pilipinas ay may kabuuang 67.8% ng merkado sa buong mundo. Ang Samsung Electronics ay may 11%, at ang iba pang mga kumpanya ay may maliit na bahagi. Gaya ng inaasahan, ang unang tanong ay nagmula kay Professor Wang Ming ng China. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Itinaas ang kanyang kilay. Professor Wilson, gusto kong malaman kung aling bansa iyan. Una sa lahat, kung ang Pilipinas ang tinutukoy ninyo, ipinapahayag ko ang aking matinding pagkadismaya. At saka, hindi kaya't Amerika ang tinutukoy ninyo? Ang tanong ni Professor Wang ay may bahid ng provokasyon. Alam na niya ang sagot, ngunit sinusubukan niya ako. Nagkaroon ng mahinang tawanan mula sa mga manonood. Ngumiti ako at umiling. Hindi pa ito ang oras para ibunyag ang sagot. Gusto kong pukawin ang inyong kuryosidad hanggat maaari. Sa ngayon, tatawagin ko lang itong bansang ito. Pagkatapos nating makita ang mas maraming datos, saka ko sasabihin. Pero bibigyan ko kayo ng clue. Ang bansang ito, sa kabila ng maliit na sukat nito, ay nakamit ang isang manghang teknolohikal na tagumpay. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Sa isang internasyonal na seminar sa Harvard, ang pagbibigay diin sa teknolohiya ng isang bansa maliban sa Amerika ay isang pambihirang pangyayari. Nagsimulang magbulungan ang ilang manonood. Ang mga ekspresyon ng mga scholar sa unang hilera ay lalong nagseryoso. Sumunod na slide, mas detalyadong numero ang lumitaw. Isang talahanayan ng world market share para sa bawat sektor ng industriya ng semiconductor noong 2023. Ayon sa datos, sa semiconductor design, dominante ang Amerika na may 65%. Sa equipment manufacturing, nangunguna ang Amerika at Hapon
na may tig 24%. Ngunit sa aktual na kapasidad ng produksyon, lalo na sa foundry o contract manufacturing, ang bansang ito ay ganap na numero 1. Sa larangan ng advanced process technology, hawak din ito ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Dito na muling nagtanong si Professor Wang. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig na nahulaan na niya. Professor, wag na nating patagalin pa. Sabihin niyo na, hindi kaya't ang Pilipinas ang tinutukoy ninyo? Nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Ang mga kalahok mula sa China ay nagpalitan ng tingin. Kumunot ang noo ng delegasyon ng Saudi. Si Professor Yamada ng Hapon ay walang emosyon na nagsusulat sa kanyang kuwaderno. Tumango ako at ngumiti. Tama ang hula ninyo, Professor Wang. Ang bansang nagpapakita ng pinakamataas na paglago at market share sa mga chart ay ang Pilipinas. Isang bansa na may populasyon na 110 milyon ang responsable para sa 3% ng pandaigdigang semiconductor contract manufacturing at nagpapanatili ng pinakamataas na antas sa pinaka-advanced na teknolohiya ng proseso. Interesante, hindi ba? Isang hindi inaasahang reaksyon ang sumunod. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Professor Wang. Si Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia ay hayagang nagpakita ng pagkadismaya. Mula sa likuran, may mga bulungan. Bakit naman ang Pilipinas? Mayroon din namang semiconductor ang Amerika. Paano ang China? Biglang nagtaas ng kamay si Dr. Al-Fahd na may pagdududa sa kanyang mukha. Professor Wilson, sinasabi ninyong mahusay ang semiconductors ng Pilipinas. Tila may kinikilingan kayo. Sa totoo lang, hindi ba't mas mahalaga ang mga malalakas na bansa tulad ng Amerika o China sa usapin ng teknolohikal na kapangyarihan? At hindi ba't napakasimpleng paraan ang paggamit lamang ng estadistika para suriin ang kakayahang teknolohikal? Kalmado akong sumagot kahit na medyo nagulat sa maagang hamon na ito. Bagamat hawak ng Amerika ang pangingibabaw sa disenyo at kagamitan sa aktual na produksyon at yield rate, ang Pilipinas ay walang kapantay. Halimbawa, sa prosesong 3 nanometer pababa, ang yield rate ng Sinag Electronics ay malapit sa 92%, na 18% hanggang 20% na mas mataas kaysa sa mga katunggali nito. Dito naman nagtanong nang mahinahon si Professor Yamada ng Hapon. Kung gayon, Professor, bakit ninyo partikular na binibigyang pansin ang Pilipinas? Mayroon bang espesyal na dahilan para bigyang diin ang teknolohiya ng semiconductor ng Pilipinas? Sumagot ako ng may bahagyang ngiti. Opo, Professor Yamada. Ang pangunahing tema ng seminar ngayon ay technological hegemony and resource supply chains. Ang ipapakita ko ngayon ay ang espesyal na posisyon ng Pilipinas ay hindi lamang isang teknolohikal na pagkakataon, kundi nagmumula sa isang interesanteng pattern na may kaugnayan sa isang partikular na yaman. At ito ay simula pa lamang. Ang susunod na slide na inihanda ko ay lalong nagpainit sa kapaligiran ng bulwagan. Sa screen, lumitaw ang isang listahan at chart ng mga pinakakinokonsumong yaman sa mundo. Ang numero 1 ay tubig, nakakagulat. Ang pangalawa ay buhangin. Ang langis ay pang-4 lamang. Ngayon, gusto kong pagtuunan ng pansin ito. Madalas nating ituring ang langis bilang isang estratehikong yaman, ngunit sa katotohanan, kung walang buhangin, ang modernong sibilisasyon ay ganap na hihinto. Konstruksyon, paggawa ng salamin, at pinakamahalaga, semiconductors. Ang buhangin ay isang mahalagang pundasyon ng modernong lipunan. Taon-taon, kumukuha tayo ng humigit kumulang 50 bilyong tonelada ng buhangin na 23 beses na mas marami kaysa sa konsumo ng langis. Halos natatawang sinabi ni Professor Wang Ming ng China, ang Saudi Arabia ay sagana sa langis. Ang China naman ay mayaman sa rare earths at iba pang likas na yaman. Bakit bigla nating pinag-uusapan ang buhangin? Hindi ba't ang buhangin ay isang pangkaraniwang yaman na matatagpuan kahit saan? Ikinatuwa ko ang kanyang tanong. Ito mismo ang direksyon na gusto kong puntahan. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sumagot, Professor Wang, ang silicon wafer, ang puso ng semiconductor, ay nagsisimula sa mataas na kalidad na buhangin o mas tiyak, silica dioxide. Ngunit hindi lahat ng buhangin ay maaaring gamitin sa paggawa ng semiconductor. Para makagawa ng ultra-fine silicon wafers para sa semiconductors, kailangan ng crystalline quartz sand na may purity na 99.9% o higit pa.
At ito ay napakabihira sa kalikasan. Dito sumingit si Dr. Alfad ng may pagtataka. Teka, sa Saudi Arabia, puro disyerto at buhangin. Sinasabi ninyong hindi iyon magagamit para sa semiconductors? Sa wakas, lumabas ang tanong na gusto ko. Ngumiti ako at ginamit ang remote para ilipat sa susunod na slide. Lumitaw ang mga microscopic na larawan ng butil ng buhangin. Sa kaliwa ay ang bilog na butil ng buhangin mula sa disyerto. Sa kanan ay ang angular na butil ng buhangin mula sa ilog. Dr. Alfad, tama po kayo dyan. Nakalulungkot, ang mga butil ng buhangin sa disyerto ay masyadong makinis at bilog at naglalaman ng mga mineral mula sa dagat at asin, kaya hindi ito angkop kahit sa konstruksyon, lalo na sa paggawa ng semiconductor. Ang buhangin sa disyerto, na kininis ng hangin sa loob ng mahabang panahon, ay naglalaman ng iron at aluminum oxide na mga nakamamatay na impurities para sa paggawa ng semiconductor. Para sa paggawa ng semiconductor, kailangan ang buhangin na mayaman sa fine-grained quartz na nagmumula sa mga ilog. Biglang nagbago ang kapaligiran sa bulwagan. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga scholar, lalo na ang delegasyon ng Saudi, na nagsimulang mag-usap ng mabilis sa wikang Arabic. Ang kanilang mga mata ay tila nagsisimula ng buuin ang puzzle. Maingat na nagtanong si Professor Mueller ng Alemanya, kung gayon, ang ibig ninyong sabihin ay ang Pilipinas, na isang arkipelagong bulkaniko at may maraming ilog, ay may kaugnayan sa ganitong uri ng yaman na buhangin? Kung gayon, bakit hindi naging semiconductor powerhouse ang mga bansang bulubundukin tulad ng Alemanya, Switzerland o Austria? Ito mismo ang tanong na gusto ko. Sa susunod na slide, lumitaw ang isang topographic map ng Pilipinas na may mga ilog nito. Magandang tanong, Professor Mueller. Ang espesyal sa Pilipinas ay ang katangian ng heograpiya nito. Mahigit 65% ng lupain ng Pilipinas ay bulubundukin mayaman sa volcanic rock at granite. Ang pinakamahalaga, maraming maikli at matatarik na ilog na dumadaloy mula sa mga kabundukan tulad ng Sierra Madre at Cordillera. Ang ganitong uri ng heograpiya ay perpekto para sa pagbuo ng mga deposito ng mataas na kalidad na quartz sand sa mga ilog na nabuo mula sa weathering ng granite at volcanic deposits. Sa Alemanya, ang ilog Rhine ay mahaba at mabagal ang agos, kaya't ang buhangin ay kalat-kalat. Ngunit sa Pilipinas, ang mga ilog ay nagko-concentrate ng mga deposito ng mataas na kalidad na quartz. Lalong sumimangot si Professor Wang. Ibinaba niya ang kanyang panulat sa mesa at nagtanong ng may medyo matalas na tono, kahit na, ang Pilipinas ba mismo ang gumagawa ng high-purity quartz para sa semiconductors? Sa pagkakaalam ko, 85% ng high-purity quartz para sa semiconductors ay nagmumula sa Spruce Pine Union Mine sa North Carolina, USA. Inaasahan ko na ang kanyang tanong at kalmado akong sumagot. Tama kayo, Professor Wang. Hindi 100% nagawa sa Pilipinas ang high-purity quartz para sa semiconductors. Mas tiyak, hawak ng Amerika ang pangingibabaw sa ultra-high purity quartz. Ngunit ang gusto kong sabihin ay isang bagay na mas fundamental. Sa susunod na slide, lumitaw ang mga yugto ng pag-unlad ng paggamit ng yaman sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamagat, may tatlong panahon. Panahon ng paggamit ng buhangin para sa konstruksyon, 18960s. Pagtatag ng pundasyon para sa industrialisasyon. Panahon ng paggamit ng industrial silica sand, 1980s, 2000s. Pagunlad ng teknolohiya sa paggawa ng salamin, keramika, precision casting, at semiconductor wafer grinding. Panahon ng ultra-precision processing technology. Dahil sa katangiang heograpikal ng Pilipinas na may maraming bundok at ilog, mayroon itong magandang yaman ng buhangin. Ngunit ang mahalaga ay sa loob ng mga dekada, naipon ng Pilipinas ang teknolohiya at kaalaman sa paggamit ng buhangin. Una itong ginamit sa konstruksyon, pagkatapos ay sa industriya, at sa huli ay umunlad sa ultra-precision processing technology na kailangan para sa produksyon ng semiconductor. Sa pamamagitan ng prosesong ito, nakuha ng Pilipinas ang isang natatanging teknolohiya sa pinakapuso ng value chain ng semiconductor, ang silicon wafer. Dito, medyo dismayadong sinabi ni Dr. Alfad ng Saudi Arabia, kung gayon, nakadepende pa rin ang Pilipinas sa high-purity quartz ng Amerika.
Sa huli, isa lamang silang subcontractor ng Amerika, hindi ba? Bilang isang bansang mayaman sa yaman, ang Saudi Arabia na may langis o ang China na may rare earths ay nasa mas magandang posisyon. Tinitigan ko siya sa mata at sumagot. Dr. Alfad, totoo ang pagdepende sa high-purity quartz, ngunit iyon ay isang bahagi lamang ng buong value chain. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang interesanteng estadistika. Sa produksyon ng semiconductor, ang gastos sa hilaw na materyales ay mas mababa sa 5% ng kabuuan. Ang natitirang 95% ay ditentukan ng teknolohiya sa pagproseso, teknolohiya sa pagmamanupaktura at kalidad ng human resources. Ang 1 kilo ng buhangin ay nagkakahalaga ng halos FeRO1. Ngunit kapag ginawa itong semiconductor-grade silicon, nagiging FeRO100 ito. At kapag naproseso na bilang huling semiconductor chip, maaari itong umabot sa halagang 100,000. Ibig sabihin, isang pagtaas ng halaga na 10 milyong beses. Nagdulot ito ng mahinang paghanga sa bulwagan. Ilang manonood ang nagsimulang magsulat. Ang mga kalahok mula sa Amerika ay nagkatinginan ng may malalim na kahulugan. Nagtanong si Professor Müller ng Alemanya ng may malalim na pag-iisip. Kung gayon, paano nauugnay ang pagkakaroon ng Pilipinas ng maraming buhangin sa pagiging isang semiconductor powerhouse? Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang ugnayang iyon? Ang pagkakaroon ng yaman ay hindi palaging nangangahulugan ng tagumpay sa industriya. Napakasaya ako sa tanong na ito. Ito mismo ang pangunahing punto na gusto kong bigyang diin. Professor Müller, tama kayo sa punto. Mas mahalaga kaysa sa yaman mismo ay kung paano ito ginagamit. Sa kaso ng Pilipinas, mula pa noong 1970s, sa panahon ng construction boom, naipon na ang kaalaman sa pagkuha at pamamahala ng buhangin. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unlad ng teknolohiya sa maselang pag-uuri at pagproseso ng mataas na kalidad na buhangin mula sa mga ilog tulad ng Ilog Pampanga at Ilog Pasig. Sa susunod na slide, lumitaw ang isang graph na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng pamumuhunan sa edukasyon ng Pilipinas at pag-unlad ng teknolohiya ng semiconductor. At sa puntong ito, isa pang yaman ang lumitaw sa Pilipinas, ang human resources. Ang isa pang yaman na mas mahalaga kaysa sa langis ay ang human capital at technological na inobasyon na dulot ng pamumuhunan sa edukasyon. Ang ratio ng pamumuhunan sa edukasyon ng Pilipinas kumpara sa GDP nito ay isa sa pinakamataas sa mga bansa sa Asia, lalo na sa edukasyong STEM. Tulad ng ipinapakita sa graph, ang bilang ng mga aplikasyon ng patent na may kaugnayan sa semiconductor at pamumuhunan sa R&D ay patuloy na tumataas mula pa noong 1990s. Hindi napigilan ni Professor Wang Ming na magsalita. Human capital? Sa huli, ano ang silbi niyan kung walang hilaw na materyales? At saka, patuloy ninyong tinatawag na bansa ang Pilipinas. Hindi ito isang anuman. Ang bahaging iyon ay mariin kong ipoprotesta pagkatapos ng kumperensya. Sa kabuuan, kami sa China, lalo na sa mainland, ay may saganang rare earths, isang malaking domestic market, at isang manufacturing base. Ito ay isang kalamangan na hinding-hindi matatapatan ng mga taga-rehiyon ng Pilipinas. Tinitigan ko siya sa mata at sumagot. Professor Wang, kung ang reserba ng rare earths ay tunay na nauugnay sa pambansang kompetisyon, ay isang tanong na dapat pag-isipan. May isang interesanteng estadistika. Hawak ng China ang humigit kumulang 60% ng produksyon ng rare earth sa mundo, ngunit sa merkado para sa mga high-end na produkto na gumagamit ng rare earths, ang market share nito ay mas mababa sa 20%. Sa kabilang banda, halos walang produksyon ng rare earths ang Pilipinas, ngunit mayroon itong malaking impluensya sa merkado para sa mga high-end na produkto ng IT na gumagamit nito. Bahagyang nanigas ang mukha ni Professor Wang. Tila mabilis siyang naghahanda ng susunod na rebuttal, ngunit nagpatuloy ako sa presentasyon. Tulad ng ipinapakita sa graph, ang kaalaman sa proseso ng produksyon, teknolohiya sa buhangin, at human capital ng Pilipinas ay nagsama-sama upang lumikha ng isang malaking synergy. Ang resulta ay ang semiconductor powerhouse ngayon. Ang partikular na interesante ay ang yield rate ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Kahit na gamit ang parehong disenyo at kagamitan, ang yield rate ng mga kumpanyang Pilipino ay mas mataas ng 108%
hanggang 1-2% kaysa sa mga katunggali nito. Ito ay posible dahil sa kanilang tumpak na kontrol sa proseso at teknolohiya sa pamamahala ng kalidad. Habang sinasabi ko ito, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko habang tumitindi ang mga tanong, tila nang hihina ang aking kumpiyansa. At mula sa mga ekspresyon ng mga scholar, kitang-kita ang pagdududa, lalo na ang mga delegasyon ng China at Saudi Arabia, halos naglalabas sila ng pagalit na aura. Ngunit kailangan kong gabayan ang seminar sa direksyong pinlano ko. Sa susunod na slide, lumitaw ang pamagat na weaponization of resources. Ngayon, ang isang mahalagang aspeto na dapat nating isaalang-alang ay ang posibilidad ng weaponization ng mga yaman. Sa kasaysayan, ang mga yaman tulad ng langis ay ginamit bilang kasangkapan sa pampulitikang panggigipit. Ang 1973 oil crisis ay isang halimbawa. Kung gayon, maaari rin bang gawing sandata ang isang yaman tulad ng buhangin? Tumayo mula sa kanyang upuan si Professor Wang Ming ng China at nagsalita. Professor Wilson, ang Saudi Arabia ay may napakaraming buhangin. Ang China rin ay may malalawak na disyerto. Bakit ninyo partikular na binibigyang pansin ang Pilipinas? Ito ay hindi isang objektibong pananaliksik, kundi isang pagkiling sa isang partikular na bansa. At saka, kontrolado ng Amerika ang high-purity quartz. Anumang oras ay maaaring maparalisa ang Pilipinas. Sumang-ayon si Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia. Tama, ang disyerto ng Saudi Arabia ay isang walang katapusang dagat ng buhangin. Kung may teknolohiya lang, anumang oras ay maaari itong gamitin. Kahit maubos ang langis, mayroon kaming disyerto. Isang walang hangganang yaman. Nagpatuloy ang mga hamon. Lumakas din ang bulungan sa mga manonood. Karamihan ay tumatango, tila sumasang-ayon sa mga argumento ni na Professor Wang at Dr. Al-Fad. Nagsimulang pagpawisan ang aking mukha. Ito ang unang pagkakataon na inatake ako ng ganito ng mga pinakamahuhusay na iskolar sa mundo. Ngunit inasahan at pinaghandaan ko ang hamon na ito. Humugot ako ng malalim na hininga at kalmadong sumagot. Professor Wang, Dr. Al-Fad, iginagalang ko ang inyong mga pananaw, ngunit nais kong muling bigyang diin, hindi lahat ng buhangin ay pare-pareho. Ang buhangin sa disyerto, dahil sa problema sa istruktura ng butil, ay hindi angkop para sa semiconductor o konstruksyon. Narito ang mga resulta ng eksperimento na inihanda ko. Sa buong screen, lumitaw ang mga pinalaking larawan ng mga butil ng buhangin at iba't ibang resulta ng eksperimento. Ang pagkakaiba sa istruktura ng buhangin sa disyerto at angular sand, ang pagkakaiba sa lakas kapag hinalo sa semento, at ang pagkakaiba sa purity ay malinaw na ipinakita sa mga graph. Ang lakas ng konkretong gawa sa buhangin ng disyerto ay 30% hanggang 40% lamang ng lakas ng konkretong gumagamit ng angular sand at para maabot ang purity na 99.99% na kailangan para sa paggawa ng silicon wafer, para sa semiconductor, kailangan ng quartz sand na nabuo sa ilalim ng mga partikular na kondisyong geolohikal. Hindi tumutugma ang buhangin sa disyerto sa mga kondisyong iyon. Itinas ni Professor Müller NG Alemanya ang kanyang salamin at matalas na nakatanong. Kung ganoon kahusay ang buhangin ng Pilipinas, bakit 0% ang kanilang nationalization rate para sa high-purity quartz? Tila may lohikal na kontradiksyon sa inyong presentasyon, Professor. Lalong naging pagalit ang kapaligiran sa bulwagan. Maging sa mga manonood, ramdam na ang pagdududa sa akin. Pinagpawisan ako ng malamig sa likod, ngunit hindi ako maaaring umatras ngayon. Magandang tanong, Professor Muller. Ang bahagi ng ultra-high purity quartz ay kasalukuyang hawak ng Amerika, iyan ay totoo. Ang quartz mula sa Spruce Pine Union Mine sa North Carolina ay geolohikal na napaka-espesyal at sa kasalukuyan ay mahirap humanap ng kapalit. Pansamantala akong bumalik sa slide na nagpapakita ng World Quartz Supply Chain Map. Ngunit para malutas ang problemang ito, ang Pilipinas ay gumagawa ng 3 hakbang. Una, pag-i-invest sa mga minahan ng mataas na kalidad na quartz sa Australia at Norway para pag-iba-ibahin ang mga supplier. Pangalawa, hindi isang agresibong diskarte tulad ng sa China, kundi sa pamamagitan ng alyansa sa Amerika para masiguro ang matatag na supply. At pangatlo, malaking pamumuhunan sa pagbuo ng synthetic quartz kung saan mayroon ng ilang tagumpay.
Nagpatuloy ako sa susunod na slide na may pamagat na possibility of resource weaponization. Lalong tumindi ang tensyon sa bulwagan. Kung lilimitahan ng Pilipinas ang pag-export ng sarili nitong buhangin, maaapektuhan din ang konstruksyon at ilang industriya ng semiconductor. Bagamat hindi kasing lakas ng ultra-high purity quartz card ng Amerika, ang industrial-grade sand ay isang mahalagang yaman din sa pandaigdigang merkado. Sa katunayan, dahil sa hindi balansing supply at demand ng buhangin para sa domestic construction, nilimitahan ng Pilipinas ang pagkuha ng buhangin sa dagat mula pa noong 2018. Nakaapekto ito sa construction market ng mga kalapit na bansa. Halos natatawang sinabi ni Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia, Professor, masyado naman iyang exaggerated. Ang pag-export ng buhangin ng Pilipinas ay magkakaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan. Kung ikukumpara sa langis, hindi ito proporsyonal. Kung lilimitahan ng Saudi Arabia ang pag-export ng langis, mapaparalisa ang buong mundo. Ngunit ang buhangin ng Pilipinas ay walang ganoong epekto. Sinikap kong manatiling kalmado at sumagot. Magbigay ako ng isang konkretong halimbawa. Para sa land reclamation, ang Singapore ay nag-import ng malaking halaga ng buhangin mula sa Indonesia. Noong 2007, nang ganap na ipagbawal ng Indonesia ang pag-export ng buhangin dahil sa environmental protection, ang presyo ng buhangin sa Singapore ay tumaas mula $1.25 kada metro kubiko hanggang 60, mahigit doble. Lubhang naapektuhan ang industriya ng konstruksyon. Ipinapakita nito na ang buhangin ay isang estratehikong yaman na mas mahirap palitan kaysa sa inaakala. Huminto ako at tumingin sa paligid. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng mga manonood. Ang ilan ay seryosong nagsusulat, habang ang iba ay nagtatakang nagkatinginan. Ang mahalaga ay hindi ang buhangin mismo, kundi ang teknolohiya sa pagproseso nito. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagbebenta ng buhangin. Kontrolado nito ang buong value chain mula sa pag-convert ng buhangin sa silicon, silicon sa wafers, at wafers sa semiconductors. Lumilikha ito ng napakalaking halaga sa ekonomiya. Ang taunang export ng semiconductor ng Pilipinas ay humigit kumulang 180 bilyon na higit na mataas kaysa sa taunang kita sa export ng langis ng Saudi Arabia. Halos nangungutyang sinabi ni Professor Wang Ming ng China, sa huli, nakakatawa na ang Pilipinas na nakadepende sa Amerika ay magsasalita tungkol sa weaponization ng buhangin. Sa sandaling itigil ng Amerika ang supply ng quartz, babagsak ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Professor Wilson, ang presentasyon ngayon ay lubhang nakakadismaya. Kulang sa akademikong objektibidad. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ang ibang mga scholar ay nagsimulang pumanig kina Professor Wang at Dr. Al-Fad. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Lumalala ang sitwasyon. Maging si Professor Yamada ng Hapon ay umiling at nagpakita ng kawalan ng tiwala. Ngunit hindi ko pa nailalabas ang pinakapuso ng aking argumento. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa susunod na slide. Ang puso ng semiconductor hegemony ay high-purity quartz, equipment at design technology. Totoo na halos monopolyo ng Amerika ang dalawang ito. Totoo rin na bahagyang nakadepende ang Pilipinas. Ngunit sa ganitong pananaw lamang, hindi maipapaliwanag ang kasalukuyang posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado ng semiconductor. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Sa ilalim ng pamagat na Patent Status of Sinag Electronics and Diwatech, lumitaw ang isang listahan ng mga pangunahing patent na hawak ng mga kumpanyang Pilipino at ang kanilang pagtatasa ng halaga. Ang Sinag Electronics ay kasalukuyang may pinakamaraming patent na may kaugnayan sa foundry sa buong mundo. Lalo na sa 3-nanometer process technology, FinFET technology, at EUV lithography application technology, ito ay nasa isang natatanging posisyon. Ang mga patent na ito ay hindi makukuha sa simpleng pag-outsource ng teknolohiya ng Amerika. Tumango si Professor Müller ng Alemanya at sinabi, oo, mahalaga ang mga patent. Kung ititigil ng Amerika ang pag-export ng high-purity quartz dahil sa mga estratehikong dahilan, ano ang mangyayari sa industriya ng semiconductor ng Pilipinas? Ngumiti ako sa kanya at sumagot. Iyan ang pangunahing tanong. Professor Müller. Una, isang katotohanan. Naghahanda na ang Pilipinas para sa ganoong sitwasyon. Alam niyo ba ang trade war sa pagitan ng South Korea at Japan noon?
Noong 2019, nang limitahan ng Japan ang pag-export ng mga pangunahing materyales ng semiconductor tulad ng hydrogen fluoride at photoresist sa South Korea, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Samsung. Noong panahong iyon, muling napagtanto ng Pilipinas ang kahalagahan ng nationalization ng mga pangunahing materyales ng semiconductor. Kaya't noong panahong iyon, sa pangunguna ng gobyerno at mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas, isinulong ang nationalization ng mga pangunahing materyales ng semiconductor. Sa loob lamang ng 4 na buwan, nagtagumpay sila sa pagbuo ng domestic production at alternative supply chains. Ito ay hindi isang simpleng pagkakataon. At saka, ang Pilipinas ay may pinakamataas na antas ng manufacturing technology at human capital sa mundo. Hanggat masisiguro ang ultra-high purity quartz, kahit wala ang Amerika, makakapagpakita ito ng malakas na competition. At saka, ang Pilipinas ay namumuhunan na ng mahigit talam 0.15 bilyon taon-taon sa pagbuo ng synthetic quartz technology at pagkuha ng share sa mga minahan ng quartz sa Australia at Canada. May mga pagdududa mula sa mga scholar. Mayroon bang konkretong halimbawa ng human capital o technological innovation? Tila puro abstract na argumento lang. Napagpasyahan kong mahalaga ang tanong na ito. Sa susunod na slide, sa ilalim ng pamagat na Case Studies of Philippine Semiconductor Technology Innovation, lumitaw ang isang listahan ng mga konkretong teknolohikal na inobasyon. Magbigay ako ng ilang konkretong halimbawa. Una, ang 5 nanometer process technology na unang ginawang commercial ng Sinag Electronics noong 2020. Ito ay isang inobasyon na nagpapataas ng malaki sa densidad ng transistor sa parehong lugar. Ito ay isang teknolohikal na paglukso na hindi nakamit ng anumang kumpanya sa Amerika o China. Ipinakita ko ang isang cross-section ng 5 nanometer process at mga imahe ng bawat layer ng manufacturing process. Pangalawa, ang susunod na henerasyon ng AI processor technology ng DiwaTech na nagpapataas ng malaki sa AI computing performance ng mga smartphone chipset. Ang teknolohiyang ito ay isang diskarte na isinuko na ng Qualcomm ngunit matagumpay na naisakatuparan ng mga inhinyerong Pilipino. Sunod, ipinakita ko ang isang cross-section ng advanced packaging technology ng Sinag Electronics na CoWoS. Pangatlo, ang CoWoS technology, ang puso ng AI semiconductors. Hawak ng Sinag Electronics ang mahigit 90% ng pandaigdigang merkado sa larangang ito. Ang teknolohiyang ito ay isang inobasyon na nagbibigay daan sa high-speed data supply sa mga computation-intensive semiconductors tulad ng GPUs, na naging pisikal na pundasyon ng modernong AI revolution. Ngunit sa kabila ng aking mga paliwanag, hindi tumigil ang mga kritisismo. Isang bagong debate ang sumiklab, partikular sa mga isyu sa kapaligiran. Mapanuksong nagtanong si Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia, sige, sabihin na nating ginagamit ng Pilipinas ang mataas na kalidad na buhangin. Ngunit ang labis na pagkuha ng buhangin mula sa mga ilog o baybayin ay hindi ba nagdudulot ng pinsala sa kapaligiran? Tulad ng fracking sa Amerika na binabatikos dahil sa pinsala sa kapaligiran, ang pagkuha ng buhangin sa Pilipinas ay may mga katanungan din sa sustainability. Ang tanong na ito ay tumama sa isang sensitibong issue. Ang mga issue sa kapaligiran ay isa sa mga pinakamahalagang konsiderasyon sa paggamit ng anumang yaman. Maingat akong sumagot. Napakalaga ng puna ninyo, Dr. Al-Fad. Oo, iyan mismo ang dahilan kung bakit malaki ang ibinawas ng gobyerno ng Pilipinas sa pagkuha ng buhangin sa dagat mula noong 2016 at nagsimulang mamuhunan sa pagbuo ng mga alternatibo. Ang partikular na kapansin-pansin ay ang environmental resilience ng Pilipinas. Sa susunod na slide, ipinakita ko ang mga halimbawa ng mga coastal and river rehabilitation projects sa Pilipinas. Sa nakalipas na mga taon, namuhunan ang Pilipinas ng kabuuang 800 bilyon sa mga proyektong pang-ekolohikal na rehabilitasyon sa mga pangunahing lugar ng pagkuha ng buhangin tulad ng Ilog Pasig at Pampanga. Lalo na ang River Basin Ecological Restoration Plan na itinuturing na isang model case sa buong mundo. At saka, nangunguna rin sila sa teknolohiya ng pagbuo ng artipisyal na buhangin gamit ang mga basurang pang-industriya. Sarkastikong sinabi ni Professor Wang Ming ng China, kung gayon, sa huli, hindi rin pala maaaring kumuha ng marami, i-export o gawing sandata.
Walang gaanong kabuluhan ang buhangin, hindi ba? Nagkokontrahan ang inyong mga argumento, Professor. Lalong naging pagalit ang bulwagan. Ilang manonood ang umiling, habang ang iba ay nagpakita ng pagkadismaya. Tila bumabagsak ang aking mga argumento. Lalo na ang delegasyon ng Saudi Arabia, nagkatinginan sila at tahimik na ngumiti. Ngunit sa hindi inaasahan, si Professor Müller ng Alemanya ay nagtanong ng isang medyo neutral na tanong. Narinig ko na may mga matagumpay na kaso ang Pilipinas sa marine ecosystem restoration. Paano ang bahaging iyon? Lalo na sa aspeto ng circular economy, paano ang diskarte ng Pilipinas? Nagpapasalamat kay Professor Müller, sumagot ako. Mahalagang punto iyan, Professor Müller. Habang ginagamit ng Pilipinas ang yaman nitong buhangin, nagsisikap din itong maging responsable para sa hinaharap. Ang partikular na kapansin-pansin ay ang circular sand economy system. Sa screen sa likod ko, lumitaw ang isang diagram ng construction waste recycling system ng Pilipinas. Taon-taon, nire-recycle ng Pilipinas ang mahigit 45 milyong tonelada ng construction waste at isang malaking bahagi nito ay ginagawang recycled sand. At saka, ang artipisyal na buhangin na ginawa mula sa steel slag, isang byproduct ng mga steel mills, ay umaabot na sa 800,000 tonelada taon-taon. Nagbawas ito ng pagkuha ng natural na buhangin ng humigit kumulang 35%. Ang susunod na slide ay tungkol sa economic value ng buhangin. Nagsimula na akong ilabas ang aking huling alas. Ang mataas na kalidad na buhangin ay maaaring maging kasing mahal ng langis. Ang presyo ng buhangin para sa ilog ay humigit kumulang 10 kada tonelada, ngunit ang high purity quartz para sa semiconductor ay mahigit 10 bilyon kada tonelada. At kapag naproseso na bilang silicon wafer para sa semiconductor, mahigit 100,000 kada kilo. Kung ang langis ng Saudi ay 14 bawat bariles, ang high purity quartz ay may halaga na mahigit 6 beses kung ikukumpara sa timbang. Nagpakita ng interes si Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia. Kung gayon, kung tataasan din ng Pilipinas ang presyo ng buhangin, makakakuha sila ng benepisyong pang-ekonomiya, hindi ba? Maaari ba silang bumuo ng isang sand cartel tulad ng OPEC? Tumango ako. Theoretical na posible. Sa kasalukuyan, malaki ang pangangailangan sa domestic market ng Pilipinas, kaya mahirap na walang kondisyong magdagdag ng export. Ngunit malinaw na may posibilidad na ang dagdag na halaga ng mataas na kalidad na buhangin ng Pilipinas ay maipakita sa pandaigdigang merkado. Lalo na ang eco-friendly sand extraction technology at recycled sand technology na binuo ng Pilipinas ay isang high-value knowledge industry na maaaring i-export. Maging si Professor Wang Ming ng China ay tila napilitang aminin. Bagamat mas malaki ang konsumo at distribution network ng China, may halaga rin ang teknolohikal na diskarte ng Pilipinas. Ngunit kung paano ito nauugnay sa pandaigdigang teknolohikal na kapangyarihan ay isang katanungan pa rin. Si Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia ngayon lang nagpakita ng seryosong ekspresyon. Totoo, ang buhangin ay mukhang pangkaraniwan, ngunit ang para sa konstruksyon o semiconductor ay talagang mahalaga. Kami sa Saudi Arabia, habang naghahanda para sa post-oil era, ay dapat ding isaalang-alang ang ganitong aspeto. Nang bahagyang huminahon ang kapaligiran, biglang tumayo si Professor Wang at nagtaas ng kamay. Professor, hanggang ngayon ay puro papuri lang kayo sa Pilipinas. Hindi kaya tumatanggap kayo ng research funding mula sa mga kumpanyang Pilipino? Sa huli, walang silbi ang Pilipinas kung wala ang Amerika. Walang American quartz, American semiconductor equipment, American design software. Hindi tatagal ng isang araw ang semiconductor ng Pilipinas. Bigla ring nagbago ang tono ni Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia. Naniniwala rin kami na sa pamamagitan ng espesyal na chemical treatment, magagamit din ang buhangin sa disyerto para sa semiconductors. Sa ilalim ng Vision 2030 Plan, ang Saudi Arabia ay namumuhunan na ng bilyon-bilyong dolyar sa pagbuo ng mga advanced na materyales. Hindi lang ang Pilipinas ang espesyal, muling lumala ang sitwasyon. Nagkaroon ng bulungan sa buong bulwagan, lalo na ang mga opisyal ng gobyerno at mga ehekutibo ng kumpanya. Sa harap, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Medyo nag-aalangan akong sumagot. Siyempre, ang Amerika ang pinagmumulan ng high-purity quartz at may malaking posibilidad din na mag-develop ang Saudi Arabia. Hindi ko sinasabing espesyal lang ang Pilipinas,
kundi sinusuri ko ang pattern mula sa isang pangunahing yaman tulad ng buhangin patungo sa pambansang kompetisyon. May sumigaw mula sa likuran, ngunit bakit ninyo pinapanigan ang Pilipinas? Kulang sa objektibidad ang inyong presentasyon. Matalas na nagtanong si Professor Muller ng Alemanya. Hindi kaya't dahil sa espesyal na relasyon ng Amerika at Pilipinas, kaya kayo gumagawa ng isang panig na presentasyon bilang isang Amerikanong scholar? Pinoprotektahan ba ninyo ang isang geopolitical ally? Biglang gumuho ang aking mundo. Hindi ko inaasahan ang ganitong direktang akusasyon, lalo na ang pagdududa sa aking akademikong objektibidad. Ito ang pinakamalaking insulto sa isang scholar. Nautal ako. Sinasabi ko lang ang ipinapakita ng datos. Lalong tumindi ang atake ni Professor Wang Ming ng China. Ang kanyang boses ay halos nangungutya na. Pilipinas? Pangkonstruksyon lang siguro. Ang high-purity quartz para sa semiconductor ay nakadepende sa Amerika. Ang teknolohiya sa produksyon ay kailangan din ng kagamitang Amerikano. Ang EUV lithography equipment ay gawa lamang ng ASML ng Netherlands. Bumibili at gumagamit lang ang Pilipinas. Kung titingnan ng objektibo, ang Pilipinas ay isang subcontractor lamang ng Amerika at Europa. Nangungutyang idinagdag ni Dr. Alfad ng Saudi Arabia. Sa huli, ano ang silbi kung ang buhangin na mas mahalaga kaysa sa langis ay hindi ganap na pag-aari ng Pilipinas? Hindi ba't isang bansang nakadepende sa Amerika? Kahit papaano, ganap na kontrolado ng Saudi ang langis. Iyan ang tunay na resource powerhouse. Nagyelo ang hangin sa bulwagan. Pinagpawisan ang aking noo at nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Kumakabog ng malakas ang aking puso. Pilit akong sumagot. Medyo exaggerated yan. Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Matalas na sumingit si Professor Muller ng Alemanya. Professor, sa puntong ito, talagang nagtataka na ako kung bakit ninyo pinapanigan ang Pilipinas. Kung masasagot ninyo, mapapatunayan ba ninyo ang aming mga paratang? Hindi ako makasagot. Isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Pakiramdam ko'y gumuho ang 3 taon kong pinaghirapan. Ang tablet na may mga materyales ng presentasyon ay dumulas at halos mahulog. Pilit ko itong hinawakan. Nagpakita ng isang ngiti ng tagumpay si Professor Wang Ming at may sinabi sa mga kasama niya sa wikang Chino. Pagkatapos, malakas niyang sinabi sa Ingles, "Ha, malinaw na, ang Pilipinas, sa huli, ay mapaparalisa kapag pinutol ng Amerika ang supply ng buhangin." Ang seminar na ito ay muling nagpatunay ng pagkiling sa Asya, hindi rin itinago ni Dr. Alfad ng Saudi Arabia ang kanyang pangungutya. Professor, kung hindi kayo komportable, hindi nyo na kailangang magsalita. Nakakaawa ring makita ang isang matagal na pananaliksik na gumuho ng ganito. Pinagpawisan ako ng malamig at natuyo ang aking lalamunan. Karaniwan, agad akong sasagot, ngunit hindi ko alam kung bakit blanko ang aking isipan. Nanginginig ang kamay kong hawak ang mikropono. Ang ibang mga scholar ay nagsimula ring magbulungan. Maging si Professor Yamada ng Hapon ay umiling at nagpakita ng pagkadismaya. Professor, may malaking butas ang inyong lohika. Lalo na ang paliwanag sa ugnayan ng yaman na buhangin at teknolohiya ay kulang. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga scholar ay tila nalulunod sa pakiramdam ng tagumpay. Ang mga manonood ay nagbubulungan at tumitingin sa akin ng may awa. Halata naman, panig ang presentasyon ng propesor. Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ang lahat. Ang 3 taon ng pananaliksik, daan-daang panayam, at hindi mabilang na pagsusuri ng datos ay tila walang kabuluhan. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Kalahati pa lang ng oras ng presentasyon ang lumipas, ngunit nagduda ako kung makakapagpatuloy pa ako. At doon, dumating ang pinakamahalagang sandali ng aking buhay. Biglang may sumagi sa isip ko. Isang eksena 2 taon na ang nakalipas nang bumisita ako sa isang semiconductor factory sa Pilipinas. Ang sinabi ng isang inhinyero, "Professor, hindi kami gumagawa ng semiconductor mula sa isang butil ng buhangin. Gumagawa kami nito sa loob ng isang kultura na pinahahalagahan ang bawat butil." Humugot ako ng malalim na hininga at nagdesisyon. Naramdaman kong, kung hindi ngayon, wala nang pagkakataon,
kailangan kong itaya ang lahat. Bigla kong ibinaba ang tablet, bumaba mula sa entablado, at naglakad sa gitna ng bulwagan, mismo sa harap nina Professor Wang at Dr. Alfad. Nagulat ang lahat ng manonood. Mga ginoo at ginang, ngayon, dito, higit pa sa isang simpleng akademikong talakayan, pinag-uusapan natin ang hinaharap na direksyon ng teknolohikal na kapangyarihan. Pinapanigan ko ba ang Pilipinas? Hindi. Sinasabi ko lamang ang katotohanang ipinapakita ng datos. Muli akong umakyat sa entablado at kinuha ang remote. Sandali mga ginoo at ginang, meron pa akong ipapakitang mga graph. Ipakikita ko kung ano ang resulta kapag nagtagpo ang pamumuhunan sa human capital ng Pilipinas at ang infrastruktura nito sa buhangin. Pinindot ko ang remote at lumipat sa isang ganap na bagong set ng mga slide. Sa screen, lumitaw ang isang graph na may 3 linyang sabay-sabay na tumataas. Ipinapakita ng datos mula 2000 hanggang 2023 ang growth rate ng pamumuhunan sa edukasyon, ang R, degrowth rate para sa industrial silica sand, at ang semiconductor export growth rate. Ang 3 linya ay gumuhit ng isang perpektong magkatugmang pataas na kurba. Sinasabing kulang sa yaman ang Pilipinas, ngunit sa katotohanan, dahil sa mga bundok at ilog, naipon na nila ang karanasan sa paggamit ng mataas na kalidad na buhangin. At ito ay nakipagsabayan sa isang world-class na sistema ng edukasyon. Tulad ng nakikita ninyo, ang pamumuhunan sa edukasyon ng Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mga bansa sa Asia na may 6.2% ng GDP na napupunta sa edukasyon. Lalo na sa larangan ng engineering, ang bilang ng mga graduate students ay 2.3 beses na mas mataas kaysa sa Japan at 1.8 beses na mas mataas kaysa sa Amerika. Sinubukan pa ring sumagot ni Professor Wang. Kahit na ang ultra-high purity quartz, magalang ko siyang pinutol at nagsalita ng may malakas at tiyak na boses. Professor Wang, bagamat kontrolado ng Amerika ang ultra-high purity quartz, nilulutas na ng Pilipinas ang problemang ito sa 3 paraan. Ipinakita ko ang isang bagong slide. Sa ilalim ng pamagat na Philippine Resource Self-Reliance Strategy, nakalista ang 3 diskarte. Una, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga minahan sa ibang bansa, pinag-iiba-iba na ng Pilipinas ang kanilang supply chain. 2 bilyong pamumuhunan sa mga minahan ng quartz sa Europa, pagkuha ng isang minahan ng silika sa Norway at pakikilahok sa pagdevelop ng isang minahan ng quartz sa Canada at BPP. Nagpatuloy ako sa susunod na bahagi. Pangalawa, ang Sinag Electronics at Diwatech ay namumuhunan ng mahigit 15 bilyon taon-taon sa pagbuo ng synthetic quartz at nasa prototype stage na sila. Ang layunin ay itaas ang nationalization rate ng ultra-high purity quartz sa 40% pagdating ng 2026. Nagsimulang magpakita ng interes si Professor Müller. Inayos niya ang kanyang salamin at maingat na nakinig. Pangatlo, ino-optimize ng Pilipinas ang lithography process. Kahit nagamit ang parehong kagamitan, nakakamit nila ang isang yield rate na 25% na mas mataas kaysa sa mga katunggali. Nagre-resulta ito sa isang epektibong pagbaba ng pagdepende sa hilaw na materyales. Nagsimulang magbago ng bahagya ang kapaligiran sa bulwagan. Ilang scholar ang nakatutok sa slide at nagbubulungan. Lalo na si Professor Yamada ng Hapon, bigla siyang nagsimulang magsulat ng may seryosong ekspresyon. Napagpasyahan kong oras na para ilabas ang tiyak na ebidensya. Nagpatuloy ako sa susunod na slide at mayroon pang pinakamahalagang katotohanan. Dahil sa limitasyon sa pagkuha ng buhangin sa dagat, naranasan ng Pilipinas ang kakulangan ng buhangin para sa konstruksyon. Ngunit ang krisis na ito ay ginawang oportunidad. Matagumpay nilang binuo ang recycled aggregate at artificial na buhangin. Ito ay hindi lamang tungkol sa environmental protection, kundi nag-udyok din ng inobasyon sa construction technology at material science. Sa screen sa likod ko, lumitaw ang mga larawan ng construction waste recycling system ng Pilipinas at mga pasilidad sa produksyon ng artipisyal na buhangin. Ang artipisyal na buhangin na binuo ng Philippine Steel at NSC na gawa sa steel slag ay may 30% na mas mataas na compressive strength kaysa sa natural na buhangin, habang 75% na mas mababa ang environmental burden. Ito mismo ang halimbawa kung paano nalampasan ng Pilipinas ang limitasyon sa yaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Nagpakita na ngayon ng seryosong interes si Professor Müller. Kung gayon,
Ang kasalukuyang kompetisyon ng semiconductor ng Pilipinas ay ang kabuuang resulta ng teknolohiya sa buhangin at human capital. Isang interesanteng pananaw. Hindi ko pa nakita ang ganitong pagsusuri kahit saan. Sumagot ako ng may tiyak na boses. Tama. Salungat sa karaniwang paniniwala na kulang sa yaman, ang Pilipinas ay talagang sagana sa buhangin mula sa mga bundok at ilog. Kasama pa ang teknolohikal na inobasyon sa pamamagitan ng edukasyon, hindi ito isang bansang basta-basta na lang minamanipula ng Amerika. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Sa pagkakataong ito, isang graph na nagkukumpara sa bilang ng mga rehistradong patent na may kaugnayan sa semiconductor at citation index ng bawat bansa. Tulad ng nakikita ninyo dito, mula noong 2021, nalampasan na ng Pilipinas ang Amerika at nanatiling numero 1 sa mundo sa bilang ng mga rehistradong patent na may kaugnayan sa semiconductor. Ang mas mahalaga ay ang Patent Citation Index. Ito ay isang sukatan ng halaga ng isang patent. Ang mga patent ng semiconductor ng Pilipinas ay 2.1 beses na mas mataas kaysa sa Japan, 2.8 beses kaysa sa China, at 0.95 beses kaysa sa Amerika. Ang pagkakaroon ng halaga ng patent na katumbas ng Amerika ay tila nagdulot ng pagkabigla sa mga manonood. Nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng mga scholar. Halatang naguguluhan sila at nagkatinginan. Hindi ko ito inaasahan. Bumalik ang aking kumpiyansa at nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang yaman na mas mahalaga kaysa sa langis buhangin, edukasyon at teknolohiya ay nagsama-sama upang gawing isang semiconductor superpower ang Pilipinas. Ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay resulta ng isang pangmatagalang pambansang stratehiya sa pag-unlad. Kung babaliwalain natin ang kaso ng Pilipinas, kung saan ang teknolohiyang pangkapaligiran at human capital ay lumilikha ng synergy, hindi natin tumpak na mahuhulaan ang hinaharap ng pandaigdigang teknolohikal na kapangyarihan. Ganap na nagbago ang kapaligiran sa bulwagan. Maging si Professor Wang Ming ng China ay may malalim na iniisip. Maya-maya, nagsalita siya. Kahit na, kung haharangin ng Amerika ang mga pangunahing kagamitan at quartz, tapos na ang lahat. Ngunit sa pakikinig sa presentasyon ng profesor, mayroon palang malaking alternatibong stratehiya ang Pilipinas. Lalo na ang stratehiya sa pagkuha ng mga minahan sa ibang bansa ay may pagkakatulad sa aming Belt and Road Initiative. Nagbago na rin ang tono si Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia. Maaari rin bang magkaroon ng posibilidad na gamitin ang buhangin sa disyerto ng Saudi sa pamamagitan ng espesyal na proseso? Maaari ba naming maging sanggunian ang teknolohiya ng Pilipinas? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre, may malaking potensyal din ang Saudi Arabia. Sa katunayan, sa ilang bahagi ng disyerto ng Saudi, may mga mineral na silicate na hindi gaanong na weather. Sa espesyal na treatment, maaaring magamit ito bilang industrial-grade silica. Ngunit ang Pilipinas ay nasa landas na ng tagumpay sa loob ng mga dekada ng karanasan para makahabol ang Middle East. Kailangan ng oras, pamumuhunan at tamang teknolohikal na kooperasyon. Nagpalitan na ngayon ng tingin at nag-usap ang mga scholar. Ramdam ang aura na ang Pilipinas ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Lalo na si Professor Yamada ng Hapon. Binuksan niya ang kanyang laptop at masigasig na may hinahanap, halatang iba na ang hangin sa bulwagan. Nagtanong si Professor Müller ng Alemanya nang may seryosong ekspresyon. Maaari rin bang subukan sa Europa ang eco-friendly sand extraction technology at recycling technology ng Pilipinas? Nahaharap din kami sa problema ng kakulangan ng yaman na buhangin. Tumango ako. Ganap na posible. Ang circular sand economy model ng Pilipinas, lalo na ang teknolohiya ng artipisyal na buhangin gamit ang construction waste, ay angkop sa Europa kung saan umuunlad ang urbanisasyon. Ang mga kumpanyang Pilipino ay nag-export na sa Alemanya, Pransya at Espanya. Ang sustainable management ng yaman na buhangin ay isang larangan na nangangailangan ng pandaigdigang kooperasyon. Nagdagdag ng tanong si Dr. Al-Fad. Kung gayon, Profesor, sa hinaharap, sino sa tingin ninyo ang mangunguna sa larangan ng yaman na buhangin? Maingat akong sumagot. Mas mahalaga ang isang network ng kooperasyon kaysa sa pangingibabaw ng isang bansa. Isang anyo kung saan ang Amerika ay nagbibigay ng high-purity quartz raw material, ang Pilipinas ay nagbibigay ng processing technology,
Ang Europa ay nagbibigay ng eco-friendly extraction technology at ang China ay nagbibigay ng malakihang kapasidad sa produksyon. Sa muling pagsasaayos ng pandaigdigang merkado ng buhangin, inaasahan kong lilitaw ang isang modelo kung saan ang bawat bansa ay gagamitin ang kani-kanilang lakas habang nagtutulungan. Ngunit naghain ng isa pang hamon si Professor Wang Ming ng China. Sa huli, Professor, posible ba ang semiconductor ng Pilipinas kung wala ang Amerika? Hindi ba't iyan ay isang napaka-exaggerated na argumento? Kalmado akong sumagot. Professor Wang, hindi ko sinasabi ang absolutong kalayaan, kundi ang relatibong self-reliance. Sa ngayon, mahirap para sa Pilipinas na mapanatili ang industriya ng semiconductor sa isang estado ng kumpletong pagkakahiwalay mula sa Amerika. Ngunit ang mahalaga ay patuloy na binabawasan ng Pilipinas ang pagdepende na iyon. Naglipat ako ng isa pang slide. Sa ilalim ng pamagat na Changes in Overseas Dependency of the Philippine Semiconductor Industry, lumitaw ang isang trendline mula 2010 hanggang 2023. Tulad ng nakikita, ang overseas dependency ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas ay bumaba ng malaki mula 50% noong 2010 hanggang 38% noong 2023. Lalo na sa mga sektor ng kagamitan at materyales, patuloy na tumataas ang nationalization rate sa pamamagitan ng isang virtuous cycle ng human capital, teknolohiya sa buhangin at environmental friendliness. May sapat na posibilidad na lalo pang tumaas ang self-reliance ng Pilipinas hanggang sa maging kapantay ng Amerika. Huling nagtanong si Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia. Kahit na hindi ito tulad ng pagkakaroon ng langis tulad ng Saudi, hindi ba't masyado ninyong pinapaganda ang Pilipinas, Profesor? Bakit kayo nakatuon sa Pilipinas? Ngumiti ako at sumagot, Dr. Al-Fahd, hindi ko pinapaganda ang Pilipinas kundi sinusuri ko ang isang interesanteng pattern na ipinapakita ng datos. Siyempre, mahalaga rin ang langis ng Saudi. Ngunit ang langis ay napag-aralan na ng husto at ang estratehikong halaga nito ay kilala na. Sa kabilang banda, ang mekanismo mula sa isang pangunahing yaman tulad ng buhangin patungo sa pambansang kompetisyon ay hindi pa sapat na napag-aaralan. Ipinakita ko ang huling slide, ang katotohanang pinatunayan ng mga numero. Nagulat din ako. Akala ko ay isang bansang mahirap sa buhangin, ngunit mayroong isang kaso kung saan ito umunlad dahil sa buhangin na dulot ng mga bundok at ilog, at ang kasong ito ay nagbibigay sa atin ng isang bagong pananaw sa kalikasan ng yaman. Ang halaga ng isang yaman ay hindi nasa yaman mismo, kundi sa kung paano ito ginagamit. Tahimik na ngayon ang mga scholar. Tila wala na silang maisasagot. Ang delegasyon ng Saudi ay nag-uusap sa Arabic. Ang mga scholar ng China ay seryosong sinusuri ang mga graph. May bumulong. Kung titingnan ang mga graph at estadistika, hindi maikakaila. Maging si Professor Wang Ming ng China ay napilitang aminin. Napakahalaga pala ng human capital at teknolohiya. Kami sa China ay dapat ding mamuhunan ng higit sa teknolohiya ng paggamit kaysa sa yaman mismo. Tila napaisip din ng malalim si Dr. Al-Fahd ng Saudi Arabia. Maaari rin kaya naming malampasan ang limitasyon ng buhangin sa disyerto gamit ang teknolohiya. Tulad ng Pilipinas, kailangan naming idagdag ang pananaw na ito sa aming Vision 2030 plan. Nag-usap din ang mga scholar ng Alemanya at Hapon. Akala ko ay nakadepende lang sa Amerika. Ang mataas na kalidad na buhangin at alternatibong pulisiya ng Pilipinas ay talagang interesante. Kailangan din itong suriin ng Europa. Tiningnan ko ang kanilang mga reaksyon at tinapos ang presentasyon. Mga Ginoo at ginang, bagamat minaliit natin ang Pilipinas sa simula, ang kombinasyon ng buhangin, teknolohiya at human capital na aking sinabi ay ang nakatagong pundasyon kung bakit naging numero 1 sa mundo ang semiconductor ng Pilipinas. Ito ay hindi isang simpleng teknolohikal na pagkakataon, kundi resulta ng pagsasama-sama ng geographical na katangian at kultural na halaga ng bansang iyon. Ang mga Pilipino ay gumagawa ng pinakamahusay na semiconductor sa mundo sa loob ng isang kulturang nagpapahalaga sa bawat butil ng buhangin. Humugot ako ng malalim na hininga at muling tumingin sa mga manonood ang pandaigdigang teknolohikal na kapangyarihan. Sa huli ay hindi isang solong karera ng isang bansa. Hindi ito posible kung walang pandaigdigang kooperasyon. Ang Quartz ng Amerika,
ang processing technology ng Pilipinas, ang mga materyales ng Japan, at ang kagamitan ng Europa. Lahat ng ito ay kailangang magtulungan para sa tunay na teknolohikal na inobasyon. Sa huling slide, lumitaw ang aking konklusyon. Konklusyon. Ang yaman na mas mahalaga kaysa sa langis buhangin, edukasyon, at teknolohiya ay nagsama-sama upang gawing isang semiconductor powerhouse ang Pilipinas. Ang high-purity quartz ay pinangungunahan pa rin ng Amerika, ngunit pinapataas ng Pilipinas ang self-reliance nito sa iba't ibang paraan. Sa panahon ng mutual dependence, ang simpleng conclusion na ang Pilipinas ay isang subordinate na bansa lamang ay mali. Kapag naunawaan natin ang geopolitical na implikasyon ng yaman na buhangin, mas tumpak nating mahuhulaan ang hinaharap na landscape ng teknolohikal na kapangyarihan. Ganap na tahimik ang bulwagan. Walang sino man ang nagbigay ng kontra-argumento. Maging sina Professor Wang Ming ng China at Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia ay tumango sa katahimikan, biglang may pumalakpak mula sa likuran. Sa isang iglap, kumalat ang palakpakan sa buong bulwagan. Isang nakakagulat na pananaliksik na may hindi maikakailang lohika at datos. Sa huli, inamin ni Professor Wang Ming, "Hindi ko inaasahan na isang Amerikanong scholar ang maglalabas ng ganitong pananaw. Talagang nagbukas ito ng aking isipan." Taos-pusong humangarin si Dr. Alfad. Nang matapos ang seminar at umalis na ang lahat, naiwan akong mag-isa sa entablado. Nakailaw pa rin ang huling slide, buhangin at ang kinabukasan. Bahagya pa ring nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pananabik, ang seminar sa araw na iyon ay higit pa sa isang simpleng akademikong talakayan. Ito ay naging isang turning point sa aking buhay. Ang mga scholar na dati pagalit ay isa-isang nagpakita ng interes sa aking pananaliksik. Makalipas ang isang buwan, isang espesyal na issue ng isang internasyonal na akademikong journal ang inilathala, Sand Resources and the Future of Technological Hegemony. Ang pangalan ko ay naitala sa akademya bilang isang scholar na nagmungkahi ng isang bagong paradigma sa teknolohikal na geopolitics. Ang pinakanakakagulat na pagbabago ay ang reaksyon ng mga gobyerno. Bumuo ang US Department of Commerce ng isang espesyal na komite para muling suriin ang estratehikong halaga ng high-purity quartz. Inilunsad ng China ang Sand Self-Reliance 2030 Plan. Nagtayo ang Saudi Arabia ng isang research center para sa industrial application ng buhangin sa disyerto at lalo pang pinalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang National Sand Resource Management System. Ang pinakakamangha-mangha ay nangyari 6 na buwan pagkatapos noon. Dumating ang balita na si Dr. Al-Fad ng Saudi Arabia ay matagumpay na nakabuo ng isang makabagong teknolohiya para gawing semiconductor grade ang buhangin sa disyerto. Sa isang panayam sa media, sinabi niya, "Ang presentasyon ni Professor Wilson ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Nag-alok din sa akin ng joint research si Professor Wang Ming ng China. Naglathala si Professor Yamada ng Hapon ng isang papel tungkol sa pangangailangan ng kooperasyon sa pagitan ng Sinag Electronics at ng Rapidus ng Japan. Ngayon, ang mundo ay pumasok sa isang bagong panahon ng kompetisyon sa yaman na tinatawag na Sand Wars. Ang buhangin ay kinikilala na ngayon bilang isang yaman na mas mahalaga kaysa sa langis at natural gas. Isang network ng kooperasyon sa yaman na buhangin ang nabubuo sa pagitan ng mga bansa. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng network na ito. Ibinabahagi sa mundo ang teknolohiya nito para sa sustainable use ng yaman na buhangin. Tuwing naaalala ko ang seminar na iyon sa Harvard, naaalala ko ang sandali ng katapangan na ipaglaban ang katotohanan. Bagamat sa simula ay tinanggap ko ang pangungutya at kawalan ng tiwala mula sa buong mundo, sa huli ay nakumbinsi ko sila sa pamamagitan ng datos at lohika. Minsan, ang mga pinakapangkaraniwang bagay, tulad ng isang butil ng buhangin, ay maaring magbago ng paradigma ng mundo. Hindi natin dapat kalimutan ang katotohanan ito. Ang pinakamahalagang aral ay, ang halaga ng isang yaman ay hindi nasa yaman mismo, kundi sa kung paano ito ginagamit. Tulad ng kung paano ginawang semiconductor ng Pilipinas ang buhangin, ang talino ng tao ay maaaring lumikha ng pinakakamangha-manghang halaga mula sa mga pinakaordinaryong bagay. Iyon mismo ang pangunahing mensahe na nais kong patunayan sa seminar sa araw na iyon. Mga kaibigan, sa inyong palagay, ano ang pinakamahusay na yaman ng Pilipinas?
Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring pindutin ang like button. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang inyong subscription, like, at suporta ang aming pinakamalaking motibasyon sa paggawa ng mga video. Patuloy kaming magsisikap na magbigay sa inyo ng mas mahusay na nilalaman sa hinaharap